Alright, sa mga naman na umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig ng mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, meron po tayo ngayong i-install na busina. So ito, malaking bagay po ito sa mga gusto mag-DIY, magkabit ng busina. Ito na po yung tamang panahon para ipapakita natin sa inyo yung tamang pagkabit at pag-install ng tinatawag natin na aftermarket na busina. Ayan, at nandito po yung ating kaibigan, ayan, sa Urbanica Group. Ayan, sila Dwayne. So papakabit niya sa atin itong kanyang Bosch na busina. Ayan. So ayan mga kalyabe, wag ito. Wala eh, yan lang nabili ko. Tanglit lang to. Wala, papalitan ko na lang pag ano. Taas lang ang papalitan niya. Hindi, Hindi kakayanin yan. ang housing niyang ang problema diyan. Dapat yung tawag nito, asbestos. Yung plastic made na nakabalot. Oo. Pangit to, nalulusaw to. Hindi kakayanin to. Lusaw agad yan. May tendency na masunog. Ayan mga kalyabe, sa pag-install natin ng relay, ayan, bibase natin dito sa ating mga wirings. Kasi ito mga kalyabe, hindi talaga ako gumagamit ng ganito. Sobrang nipis kasi nito. Teka lang. Baka mayroong reserva dyan. Babaguhan na lang siguro ng wire. Pero may reserva siya. So check muna natin mga kalyabe. Ayan. Kasi ito mga kalyabe, mahirap na nipis ng wire. Walang laman to. Walang laman tong wire niya. Ngayon mga kalyabe, ang nipis kasi ng wire nito. Babaguhan na lang siguro natin dyan. Baguhan ko na lang ng wire. Sige kuya, paraanan mo na lang. Ayan, so ito mga kalyabe, papalitan natin ng wire itong lahat na to. Kasi pag hindi natin papalitan mga kalyabe, may tendency kasi na malusaw agad to at mawala ang busina. So sayang lang din ang gawa natin. Alright. May mga ano dito kuya? May dyan, mayroong pin dyan. Mga pin para dito. Dalawa, apat. Maliit to. Hindi sukat yan. Sakto lang. Sakto lang. Dito kuya mountain na. Ito. Tsaka doon sa Kabilaan. Okay. Balikan ko na lang. Sige. Ayan. Rights. Rights mga kalyabe, so ito. At magbabago tayo ng harness wiring nito. Ayan, yung wirings dito pala. So papalitan ko ang wire ng kanyang relay kasi maninipis to mga kalyabe. Papakita ko na sa inyo yung wire nito ha. Tatanggalin ko para makita ninyo. Ayan. So ganyan lang siya kanipis. So hindi siya uobra para doon sa ating busina. Kasi yung busina natin mga kalyabe, mataas yung amperahe nun. So hindi kakayanin. May tendency kasi na masunog ka agad yan. Mawala tayo ng busina. So sa atin lang din na gumagawa, sa atin lang din ibabalik ng nagpagawa yung ating mga kasiraan. Ayan. So baka sabihin ng may-ari, alam mo naman pala na hindi na obra, ay bakit pinilit mo pa. So yun ang iniiwasan natin mga kalyabe, no? At isa sa mga pwedeng maging epekto kasi ng mga ganyang wire, ito substandard kasi itong mga kalyabe. So kapag itong ginamit natin na wire, ang tendency mga kalyabe ay masusunog pa yung ating sasakyan. So yan, itong mga naging dahilan kung bakit yung ibang sasakyan, kung napapansin ninyo, may mga nababalitaan kayo, yung mga lumiliyab na lang bigla na mga sasakyan sa mga kalsada. Ayan, ito po yung mga naging dahilan niya mga kalyabe. Yung mga substandard na auto wire. Ayan. Note mga kalyabe ha, hindi po tayo pwedeng gumamit ng mga industrial wire para doon sa ating mga sasakyan. Ang pwede lang po para sa ating mga sasakyan ay auto wire.
Auto wire po yung ating gagamitin para sa ating mga sasakyan. At gagamitin po natin yung tamang sukat. So may sukat po yan mga kalyabe. Depende sa laki ng voltahe na kailangan supply doon sa ating paggagamitan. Ayan. At dito naman sa ating relay mamaya, sa connection ng ating relay, ituturo din natin sa inyo kung paano ang tamang pag-connect nito. Ayan. Tamang pag-connect nitong relay na to. Ayan. So, mamaya makikita ninyo mga kalyabe. Right. Alright mga kalyabe, so ito yung wire na ginagamit natin. Ayan, kita nyo to, makapal yung kanyang pinaka wire. Ito ay para doon sa ating trigger. So para sa switch. Ayan, iba rin pa ang gagamitin natin para doon sa ating live. Kasi may live ito, mga 12 volts mga kalyabe, direkto sa battery. So ang gagawin natin ay gagamit tayo ng ibang wire papuntang battery. Ayan. Yan na po yung ayan. So ito, kahit anong hatak mo nito mga kalyabe, hindi mo na siya mahihila kasi nakalak na po siya ng maayos. Unlike po dito, kung napapansin niyo, parang nakatusok lang po siya. Ito, ayan. Ayan sa mga kalyabe, oh. Naipit na siya, tapos hihinangan pa natin siya ng malukunti dito bago ipitan ulit siya ng i-fold ulit natin ng ganito mga kalyabe. Ayan. Tapos iipitan. Ayan, itong pinakaipit niya, pinakalak niya. Ayan, huwag niyo lang pansinin ang kuko ko, mayaman ako, maraming lupa yan. Walang iya. Ayan mga kalyabe, no? Ayan. So ito, tinuturo ko to sa inyo mga kalyabe. At least pag gusto ninyo mag DIY ay kayang-kaya po ninyong gayahin. So ayan, ito po yun. Kumuha muna ng kahoy, yung kahoy doon, patungan. Yung soldering ang lead. So ayun mga kalyabe, no. Mamaya na. Kahoy yan. So ayan mga kalyabe. Ito para to sa trigger. Galing po ito sa pagpindot natin ng busina. Papunta po ito doon sa ating relay. So ito ay titingnan po na. So ayan na mga kalyabe. Kakabit na natin tong ating relay. Ayan. So ito, hindi pa nakalak na maayos. Ayusin ko muna yung pinaka-lock niya, pinaka-pin. Kasi, yan mga kalyabe, yan na lagi natin tandaan, lagi natin tingnan kapag nagkakabit tayo nito. Ayan, tapos dito mga kalyabe, double check nyo mga kalyabe kung minsan umaangat kasi yan dito. Gumamit lang po tayo ng lungnos at press din yan. Kasi hindi natin maiwasan mga kalyabe yung minsan na nagkakaroon siya ng angat. Ayan na siya. So, pwede na natin do i-install doon sa ating mga busina. So dito, para sa ating negative, ayan, negative operation niya mga kalyabe. Ay, negative operation.
Pati sa ating body ground, sa ating busina. Kasi lalagay tayo ng ground doon sa ating mga busina. Yan. Ito naman ay terminal para dun sa ating output ng ating relay. Yan. Ang katilang allergy ko. Alright mga kalyabe, so ayan na, mag-i-install na tayo doon sa ating gagawing sasakyan. Ayan, so i-install na natin ito doon. Right, update ko na lang kayo. Alright mga kalyabe, since dahil ito isa para sa trigger niya or para doon sa switch, so lalagay po natin yan. Itong ating relay mga kalyabe, ewan ko lang kung makikita ninyo. Ayan, may number po yan. So dito, ang 30 ay para po doon sa ating live. Diretso sa battery po ito. Yung 86, ayan, yung 86 ay para po doon sa trigger. Ayan, or remote. Ayan, remote niya or trigger. Ayan. Kung negative operation naman, kung positive operation naman yung inyong busina at ang lalabas doon sa inyong sa output niya para doon sa busina ay positive. So dito nyo ilalagay yung 86. Pero kung yan ay ground, sa 85 po natin ilalagay. Kasi ito mga kalyabe ay negative. Yung 85 ay para sa negative. At yung 87, ayan, dalawang 87 ito mga kalyabe. Yung dalawang 87 na to, ayan po yung para sa ating output. Ayan. Kasi ito mga kalyabe ay dinesign natin para sa positive operation na relay. Kaya bakit natin sinabi yung positive operation? Kasi ang output niya is yung nagdadala ng trigger niya mga kalyabe at yung kanyang output, ang lalabas dito sa output niya is positive. Kasi kapag negative operation siya mga kalyabe, dapat ang lalabas dito sa kanyang output ay magiging negative. So, yun. Yan po ang tandaan natin mga kalyabe. So, napakadali lang din naman ito gawin mga kalyabe. Ayan. Tapos, pag ibabalik natin dun sa kanyang housing, sa kanyang lagayan, ay huwag natin kaligtaan, itulak po yan. Yan. Kaya mapapansin ninyo, may pinakadawil po yan.
Yan po yung magiging stopper niya para dito sa ating housing. Ayan. So, bago natin ibalik, kailangan ibuka muna natin yan. Kumbaga, bago mo ipasok, ibuka. Bago ko ipasok, ibuka mo muna. Walang hiya. Ayan. Sunod natin is yung ating ground. Ayan. So, dito na naman tayo sa ground. Ayan. Ito mga kalyabe. Ayan. Ganito lang po yung pagkabit. Ayan. Naka-open siya, di ba? Bago tong ginamit ko na female socket or female tawag nito terminal. Ayan. Tapos ipitin lang po natin yan. Tapos gumamit tayo. Kung napapansin niyo may cutter itong ating lungnos. Yan po yung ating pang-ipit dito. So wag masyadong madiin mga kalyabe kasi may tendency din na mapuputol po yan pag nasobrahan natin ng diin. Yung mapipi lang po siya, mapitpit pala. Ayan. Tapos yan, ipitin mo ulit. Ganun lang ulit, same process lang po mga kalyabe. Ayan. Tapos itong excess na wire, wow, excess, ay sobra, kakatirin po natin ng nail cutter. Ayan. So yan na siya. Tapos dito mga kalyabe, dito na natin siya ipapasok. Ayan. Bago natin siya ipasok, bubukaan muna natin ng pang stopper. Ayan, yung kanyang stopper. Ayan. So ito, medyo maluwag to, hindi ari. Ayan, hindi obra to, yung walang stopper. So, lalabas muna natin to. Gawin na lang natin tong ground doon sa ating busina. Ayan. Same process. Ayan, ganyan lang ulit. Kasi ako mga kalyabe, kaya ako masilas dito sa mga auto wire na ginagamit ko. Kasi yan pa kasi magiging sign o dahilan ng ating yung ating pagkasunog ng ating sasakyan. So kaya ina-aware ko po kayo na gumamit po kayo ng standard na auto wire. Huwag po yung substandard. Ayan. Huwag po tayong gumamit ng substandard mga kalyabe. Ayan, katulad nito mga kalyabe. Isang hatakan mo lang yan, wala na to. Yan, wala na. Yan lang kung wire niya. So, mabilis lang, saglit lang. May tendency agad na magkaroon ng
loose connection o magkakaroon ng short circuit. So delikado sa ating mga sasakyan. Ayan, tumalsik pa. Ayan, huwag kayong mag-alala mga kalyabi, binubukaan ko lang itong kanyang pin. Ayan, yung kanyang socket or terminal. Ayan siya. So ito ang ginamit kong wire ay number 18. So okay, pwede na ito mga kalyabi para doon sa ating busina. Kaya mga kalyabi, kahit anong hila mo yan ay hindi mo na siya mahahati. So sobrang tibay na po yan. Tapos tulad nga ng sinabi ko, yung kanyang pinaka lock ay ibubuka ulit natin. Ayan. Tapos yung kanyang output. Ayan. Ayan mga kalyabe, oh, saglit lang. So kaya yan ang ayaw na ayaw kong gamitin na mga socket relay. Socket ng relay. Ayaw na ayaw kong gamitin yun kasi sobrang ninipis talaga ng wire. Yan. Siya. Tapos dito balik. Sa ngayon kasi mga kalyabi, halos wala na tayong mabibili na magandang klase na housing ng tawag dito ng ating mga relay. Kahit yung sa ating mga headlight mga kalyabe, ganun din. Pwede rin natin itong gawin sa ating mga headlight. Kasi yung mga nabibili na natin ngayon, yung aftermarket na ngayon ng mga relay is substandard na po halos lahat. So hindi na halos maganda. Kaya ang nangyayari, ayun, kadalasan may mga mababalitaan na tayo, bigla na lang lumiliyab na sasakyan. Kasi nga, dahil doon sa ating mga ginagamit na mga wirings. Alright mga kalyabe, so ito pala, ay may relay na rin pala dati, na-installan na rin pala ng relay.
Ayan o, hindi natin napansin. Ayan. So ito, ayusin natin to mga kalyabe. Ayan o. Ayan. Ayusin natin yung pagkadugtong nito. Ayan o. So dito mga kalyabe, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po, hindi po to standard, substandard po itong pagkakabit ng ganito. Ayan. Hindi po kasi ito ang original niya na wirings. Ayan o. So dinugtong lang. Basta na lang kinabit. Ayan. Malaki yung yung lumabas, maliit lang ang wire, tapos kinabitan ng malaking wire palabas. So hindi po pwede. Ayan. So ayusin natin yung mga kalyabe. Tatanggalin natin to. Magpanibago tayo ng dugtong dito. Ayan. Diyan po ako masilan mga kalyabe sa mapagdugtong-dugtong ng wire. Ayan, hindi muna natin babalutan yan mga kalyabe. Titesting ko muna to. Kasi hihinangan ko pa po yan mamaya. Hihinangan pa po natin yan para hindi siya magkalas. Temporary lang to, para ano muna, temporary muna. Dapat kasi parehas ang laki ng wire na gagamitin natin. Ano yun? Oh!
So ayan na mga kalyabe. Okay na to. Ayan. Okay na yung pagkabit natin na to. Ito, tatanggalin natin to dito. Bakit dito din na hindi nakabalot ng... Ayan, hindi nakabalot siya. Mag-tendency kasi to, gagasgas kasi to mga kalyabe. Right. So update ko na lang kayo mamaya-maya. Sabi, so baka magtaka kayo kung bakit hindi ko na to kinabit yung relay kasi meron na siyang dating relay. So hindi na natin to kailangan mga kalyabe. Pero ituturo ko pa rin sa inyo yung tamang output nito. So papakita ko din sa inyo, dadirect tayo ngayon sa battery para ipapakita ko sa inyo yung kung paano gagana ang relay na to. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kalyabe. Pero dito, ayan, dahil nga mayroon na siyang dating relay, ayan, kinabit ko na. At tingnan nyo naman ang wire niya mga kalyabe, nawala na yung dating magulo. Ayan, so kakabit ko na to. At susubukan natin. Kapag mahina mga kalyabe, saka ako maglalagay ng relay. Yan. Kakabit na natin.
Ayan mga kalyabing, so sinisilip ko kasi kung saan ang tamang posisyon niya para hindi siya bumangga dito sa ating tawag nito, ating intercooler. Ayan, so dito siya hindi magbabangga. Dito natin siya ikakabit. Okay. Harap. Sige lang.
Right mga kalyabe. So ayan na oh. Nakakabit na yan. So titisting natin ngayon ang busina niya. Ayan. So medyo naiipit siya mga kalyabe. Lilipat natin ulit dito. Ipit siya, may sumasabit. Hindi oobra. So nagngungungo yung busina. So kailangan natin ilipat. Right. Alright mga kalyabe. So ayan na, nakabit na natin. At yan o, yan yung sinasabi niya na nakikita kanina. Ayan. So makikita na natin yan dyan. Tapos ang tunog niyan hindi na po ngungo. Ayan. Tingnan nyo. Hindi na po yan ngungo. Yan. So okay na yung tunog nito. Ayan mga kalyabe. So ayos na to. Babalik na lang ang cover dito. Ayan. Tapos ay pwede nang dispatcha na naman. Ayan, release agad itong mga kalyabe. Saglit lang to. Ang ganun lang mga kalyabe, ganun lang ka-basic yung pag i-install ng aftermarket na busina. Right, so tapos na. Ayan. Right, so yun mga kalyabe, ganun lang po yung pagkabit natin ng ating busina. So pwede nyo na ma-DIY, gayahin nyo lang po yung ginagawa natin. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. Ayan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli. Bye-bye. Alright mga kalyabe, so surrender na natin yung ginawa natin yung may busina. So ito, ayan. Ayos. Quality. Tingnan mo, layo anong silipin mo muna yung ano niya, yung distance niya ano sa intercooler. Tama? Tama lang. Ayan. Sarap, salamat. Okay, thank you. Ayan, so yan mga kalyabe. Tropa pa natin yan sa Urbanica. Ayan sila yung ano, gang. Salamat. Sige. Right, so yan mga kalyabe. At ayos na po yan. So okay. Ayan, ganda ng busina. Right.